Okay. Testing one, two, three. That's a police officer on a bike. First test of the Bluetooth device on a GoPro. Quite busy today. It's the rush hour. I think you're gonna be hearing some rubbing noises. That's from the helmet. Not sure whether I think that will be picked up. I think that's the only downside. Okay. Malamig na sa UK. Winter na kasi. Ramdam na ang lamig. Nasa 6 degrees lang ang temperature ngayon. At tapos na ang office hours. Kaya pauwi na. Unang test lang to para malaman kung okay ang audio. Dahil ngayon pwede mo nang gamitin ng Bluetooth na audio para mag-record sa GoPro. Kaya susubukan natin mag-vlog at magsalita habang pauwi tayo galing ng trabaho. I think ang downside lang talaga nitong earbud sa loob ng helmet, yung pag tumitingin ako, nagra-rub siya. Kaya I'm sure na mapipick up yan ng audio nitong recording. Kaya try ko minimize yung head movement para walang masyadong rubbing noises na madinig kayo. Dahil sa lamig yung mata ko nagluluha. Hindi yata ito tumitingin sa side mirror niya. Kaya hindi na ako nag-overtake.
Okay. Nasa Victoria Embankment yata itong lugar na to. Green, let's go. Ito ang kagandahan ng mag-commute ka ng gamit ang motor papunta ng work at pauwi. May isang oras din kung magko-commute ka ng train, bus. Pero kapag ikaw ay nagmotor, sakto. Yan, mga singit-singit. Yung mismong helmet meron siyang anti-fog. Ang problema, yung salamin ko mismo, nagpo-fog siya. Kaya pag ganitong huminto ka sa traffic light, blurry. Kailangan tumakbo ka, tama ng konting hangin. Para ma-clear yung lens ng salamin ko. Oh, undertake. Yung makikita nyo sa left hand side, wait, not sure kung change ko yung GoPro. Ang Victoria na Albert Bridge. Sa gabi, naka-on yung mga ilaw niya. Kaya very pretty siya sa gabi. So clear. Mas kita nyo, diretso lang. Maraming ilaw na bridge. Okay. Dito, hindi ka lang mag-filter. Pero syempre, marami ring loko na driver. Hindi ka pagbibigyan, kaya ingat lang pag nag-filter sa traffic. Mag-right na rin siguro ako dito. Mukhang busy kapag dumiretso ako. Hopefully, mas konti ang traffic. Okay, red 9, ito na kayo.
Mas less traffic nga dito. Oo po, okay yung audio quality niya para from now on, ito na yung magiging setup ko. Kasi hindi ko alam paano gawin yung mga setup ng professional na nagbo-vlog eh. Kaya pagtsagaan na muna. At practice lang. Oops. Mga sasakyan. Okay din ang purpose ng camera eh, ng GoPro. Dahil yung mga kumbaga aksidente o incidents, meron tayong recording na pwedeng gamitin sa insurance o sa pag-file ng report o mali yata itong pinasukan ko DC. Yan, ganyan ang traffic sa London din kapag gabi na. Actually, tapos na rin halos naman ang rush hour dapat eh. Pero marami lang talagang sasakyan sa London. So, ang setup ko ngayon, dalawa to eh. Dalawang yung umpisa sa gloves pa lang. Merong isang manipis na waterproof, saka yung main gloves. Pero kahit ganyan eh, ramdam mo pa rin yung lamig eh. Kaya yung grips mismo ng manibela ko, heated siya. Nasa level medium. Para kahit pa paano eh, may panlaban tayo sa lamig. Ito namang sa bottom half, naka long john ka, tapos yung work na trousers ko, at yung motorcycle na pants na sinusot na lang. At merino wool yung socks. At pang winter na boots na pang motorcycle para may protection. At yung jacket naman, yung Q na pang winter. Meron din siyang inner lining na parang puffer jacket. Yung shirt ko sa work. So, yung body ko naman okay, hindi nilalamig eh. Mas ramdam ko yung lamig dito sa kamay sa paa. Yung engine naman, pag ganitong winter, hindi mo rin feel yung init ng makina niya eh.
Okay, itong bike ko naman, meron siyang mga niggly bits na hindi ko gusto. Considering na gamit ko lang naman siya sa pagpasok sa work. Bihira yung motorway driving. Para siyang hindi reliable masyado at mahal ang servicing niya. Nakadalawang service na siya. Unang service nasa 200 pounds. Pangalawang service nasa 350 pounds. Tapos meron nasira sa kanya pinagawa ko. At nagbayad ako ng 80 pounds. Pero minor lang naman. Kaya abangan nyo kung ano ang mangyayari sa motor na to. Dahil nireklamo ko na siya sa Ducati. At sabi ko bala ko nang ibalik sa kanila dahil nga hindi masyadong enjoyable yung ownership nitong Urban Motard. Malamig talaga. Ramdam na. Basta 6 degrees at tumatama ang hangin sa'yo. Ang epekto niya parang 4 degrees lang halos ang temperature eh. So, hindi ko sure kung nag-record to. First time kong gamitin yung ganitong setup. Sabi ko, subukan ko lang para malaman ko kung mag-work siya. Pag nag-work siya sa summer, pwede kong mag-motovlog. Pag namasyal, makita niyo yung mga lugar. Masasabi ko na kung nasang lugar ako. Kung merong mga landmarks, masasabi ko na rin. At least, shoot, record, upload lang, pwede na. Ngayon pa winter talagang wala masyadong motovlogging. Basta karamihan dito pag winter na hindi na sila nagmamotor, tinatago na nila yung motor nila. Pero ano pang point nun? Para sa akin, kailangan ng motor magamit, rain or shine, kahit pa malamig. Pero syempre, mas enjoy mo ang pagmumotor kapag magandang panahon. Isang bagay pa pala, bihira lang dito yung merong motorbike, big bikes sa Pilipinas kumbaga na license. Kasi mahirap makapasa sa mga exams. Bali, 3 stage ang exam para sa motor. Kasi nga, delikado siya eh. Kaya kailangan competent ka na sa pagmumotor. At napakamahal. Dahil nakuha ko yung motorbike license ko 2016. Ang nagastos ko lahat sa lesson, pag-take ng exam, nasa 1,000 pounds. So, nasa 70,000 pesos ang gagastusin mo para magkaroon ka lang ng motorbike license.
Tapos ang insurance pa napakamahal, lalo na yung mga big bike. Kasi nga maraming magnanakaw dito sa London ng bike eh.